Kumusta mga kaibigan at kapwa mahilig sa pangingisda? Ako ang inyong paboritong YouTuber na mangingisda at narito tayo muli para sa isa na namang kapana-panabik na forecast ng kagat ng isda. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga kondisyon sa pangingisda para sa isang napaka-espesyal na araw, ang 30 ng Disyembre, 2025. Bakit espesyal? Dahil sa kabila ng pagiging malapit sa pagtatapos ng taon, may mga indikasyon na ang araw na ito ay maaaring magbigay ng tunay na gintong pagkakataon sa pangingisda dito sa magandang Pilipinas. Sa araw na ito, ang mga kondisyon ay tila nagtutulungan para sa isang mahusay na karanasan sa pangingisda. Kaya't kung mayroon kayong pagkakataon, iwanan na ang lahat at maghanda para sa isang di malilimutang paghahanap ng isda. Prognose ayon sa uri ng isda at taktika. Para sa 30 ng Disyembre, nakikita ko ang tatlong pangunahing uri ng isda na magiging aktibo at masisiyahan tayong abutin. 1. Maya-maya, red snapper. Mga kaibigan, ang maya-maya ay laging isang paborito at sa araw na ito, sa tingin ko ay magiging masigla sila. Saan hahanapin? Hanapin sila sa mabababaw na bahagi ng bahura, lalo na sa mga lugar na may mga bato o anumang istruktura sa ilalim ng tubig na nagsisilbing kanlungan o pinagmumulan ng pagkain. Ang mainit na temperatura ng tubig na nasa pagitan ng 27 hanggang 29 na degree Celsius ay nagpapanatili sa kanila na malapit sa mga pinagmumulan ng pagkain sa bahura. Paano lalawigan? Subukan ang light jigging gamit ang maliliit na metal jigs o live bait tulad ng hipon o maliliit na isda. Ang cut bait tulad ng hiwa ng isda ay epektibo rin. Tandaan, ang maya-maya ay medyo maingat, kaya gumamit ng pinong linya at maging tahimik sa iyong paglapit. 2. Lapu-lapu, grouper. Ang lapu-lapu ay isa ring hinahanap-hanap na isda, lalo na dahil sa masarap nitong karne. Saan hahanapin? Malamang na makikita sila sa mas malalim na bahagi ng bahura, sa mga kuweba sa ilalim ng tubig o malalaking istruktura. Ang lapu-lapu ay madalas na nagtatago at umaatake mula sa ambush. Paano lalawigan? Para sa lapu-lapu, ang mabigat na jigging gamit ang mas malalaking jigs ay epektibo. Live bait din tulad ng pusit o mas malalaking isda ang irerekomenda ko. Maghanda sa isang malakas na laban dahil ang mga lapu-lapu ay kilala sa kanilang lakas. 3. Tangigwe, Spanish mackerel. Para sa mga mahilig sa trolling at malalaking kagat, ang tangigwe ang target ninyo. Saan hahanapin? Sila ay pelagic na isda, ibig sabihin, nasa gitna sila ng karagatan. Hahanapin ng mga tanggige malapit sa mga kulumpon ng maliliit na isda na kanilang pinapakain. Abangan ng mga diving birds, ito ang isang pahiwatig na may aktibidad sa ibaba. Paano lalawigan? Ang trolling na may mabilis na gumagalaw na luris tulad ng spoons, diving plugs, or stick baits ay ang pinakamahusay na paraan. Ang paghahagis ng poppers o stick baits sa mga lugar na may nakikitang aktibidad ng isda ay maganda rin. Pagsusuri ng mga kondisyon, theoretical na batayan. Mga kaibigan, nauunawaan ng mga kondisyon ay susi sa tagumpay. Tingnan natin ang inaasahang panahon para sa 30 ng Disyembre. Panahon. Ang Pilipinas ay makakaranas ng medyo mainit na temperatura mula sa 25 degrees Celsius, 77 Fahrenheit, hanggang 29 na degrees Celsius, 84 Fahrenheit sa araw. Asahan ang banayad na ulan sa araw at sa gabi na may 35% tsansa. Ang humidity ay medyo mataas, nasa 89% na normal para sa rehiyon sa Disyembre. Ang hangin
ay malamang na mahina hanggang katamtaman, dala ng amihan o northeast monsoon na nagdudulot ng medyo sariwang hangin sa baybayin. Ang presyo ng atmosfera ay inaasahang stable, na isang magandang balita para sa pangingisda. Ang banayad na ulan ay hindi makakaapekto ng malaki sa visibility ng tubig, ngunit maaaring magdala ng sariwang pagkain sa mga mababaw na lugar na nagpapataas ng aktibidad ng isda. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa dagat ay mananatiling mainit at komportable, nasa 27 hanggang 29 na degree Celsius, 81 hanggang 84 Fahrenheit. Ang ganitong temperatura ay perpekto para sa mga tropikal na uri ng isda, nagpapataas ng kanilang metabolismo at nagpapagana sa kanila na maghanap ng pagkain. Ito ay nagpapahiwatig ng mataas na antas ng aktibidad sa ilalim ng tubig. Fase ng buwan. Para sa 30 ng Disyembre, nasa fase tayo ng waxing gibbous. Ang buwan ay may iluminasyong humigit kumulang 79 hanggang 86% at lumalaki. Sa araw na ito, ang buwan ay sisikat sa hapon at lulubog pagkatapos ng hating gabi. Maraming mangingisda ang naniniwala na ang malakas na pag-ilaw ng buwan, lalo na sa waxing gibbous, ay nagdudulot ng mas matinding pagbabago sa tide at nagpapataas ng aktibidad ng isda, partikular sa mga oras ng bukang liwayway at takip silim. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, ang aktibidad ng isda ay inaasahang magiging mahusay. Ang kombinasyon ng mainit na tubig, stable na panahon, at ang lumalaking buwan ay lumilikha ng paborabling kondisyon. Bagaman, may mga panahon ng closed season para sa ilang uri ng isda tulad ng galunggong upang magparami, ang mga reef fish at iba pang pelagic species ay mananatiling aktibo. Asahan na masigla ang paghahanap nila ng pagkain. Paglalahat ng prognose. Mahusay, excellent. Ang aking pangkalahatang pagtataya para sa kagat ng isda sa 30 ng Disyembre, 2025 ay mahusay. Ang mainit na temperatura ng tubig at hangin, stable na presyo ng atmosfera, at ang waxing gibbous moon na may mataas na iluminasyon ay nagtutulungan upang lumikha ng perpektong kondisyon para sa aktibong paghahanap ng pagkain ng isda. Ang banayad na ulan ay hindi sapat upang guluhin ng mga isda. Sa halip ay maaaring maging pampagana pa. Pagwawakas. Kaya mga kaibigan, ito na ang inyong pagkakataon. Ang 30 ng Disyembre, 2025 ay nangangako ng isang mahusay na araw sa pangingisda. Ihanda ang inyong mga gamit, planuhin ang inyong paglalakbay, at sana ay makabalik kayo na mayroong maraming magagandang kwento at malalaking huli. Walang buntot, walang kaliskis. Kung nagustuhan ninyo ang forecast na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang tips at updates, at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga bagong upload. At para magkaroon tayo ng masaya at kapakipakinabang na usapan. Ano ang inyong mga plano sa pangingisda para sa katapusan ng taon? Anong uri ng isda ang target ninyo? Magbahagi kayo ng inyong mga karanasan at obserbasyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod na pagkikita sa tabing dagat o ilog, mga kaibigan. Happy fishing!